Ngayon, pag-uusapan natin ang pelikulang Comic Stories 2016. Isang kwentong puno ng kilig, alaala, at konting katatawanan. Ang ating bida, magkaklase nung high school na muling nagtagpo sa hindi inaasahang pagkakataon. Pero bago tayo magsimula, paki-like muna ang video at mag-subscribe na rin sa aking channel para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento, reaction, at throwback feels. Sa second story ng Comic Stories, makikilala natin si Soyol, isang dalagang tahimik lang ang buhay. Parang simple lang ang araw-araw niya. Pero sa likod ng katahimikan na yan, meron pala siyang inaabangan tuwing gabi. Hindi teleserye, hindi rin online sale, kundi ang chicken delivery guy. Oh, mga bes. Kada order niya ng manok, umaasa siya na si Kwon Ee, isang pamilyar at misteryosong lalaki, ang magde-deliver. Habang nagpapahinga siya sa gabi, nagpapanggap lang siyang nagugutom. Pero ang totoo, gusto lang niyang makita ang lalaking madalas pumasok sa kanyang alaala. May pagkakataon pa nga na pagkatapos niyang makausap si Kwon Ee, agad siyang pumunta sa aparador para hanapin ang isang lumang larawan. At boom, tama nga ang hinala niya. Ito yung lalaking matagal na niyang crush nung high school pa lang sila. Nang sandaling iyon, ipinakita ni Suyon ang isang lumang litrato kay Kwon Ee. Sandaling natahimik si Kwon Ee habang tinititigan ang larawan. Halatang bumalik sa kanya ang mga alaala. Maya-maya'y napangiti siya at inamin, "Ako nga yan." Dahil dito, hindi na napigilan ng dalawa ang pag-usbong ng mga kwento. Parang biglang sumingit ang tadhana para ibalik sila sa nakaraan. Sa bawat tawa, kwento, at sulyap, unti-unti nilang binuksan ang kabanata ng kanilang high school life, mga kalokohan sa klase, mga crush na lihim lang nilang alam, at mga pangarap na akala nila'y nilimot na. Parang sa ilang saglit lang, bumalik ang lahat. Parang hindi sila nagkahiwalay. Sa simpleng larawan, muling nabuhay ang koneksyon. At sa simpleng kwentuhan, nagising ang isang damdaming matagal nang natulog. Pagkaalis ni Kwon Ee, hindi maalis sa isipan ni Suyon ang lalaking matagal na niyang iniingatan sa kanyang puso. Tahimik siyang nakaupo sa isang sulok. Pero sa isip niya ay parang may party ng emosyon. May saya, may kaba, at syempre, may konting panic. Na-realize niya, hindi pala siya handa sa surprise appearance ng crush niyang akala niya ay forever nang wala. Napatingin siya sa lumang litrato na hawak pa rin niya. Natawa siya ng bahagya. Nang sandaling iyon, tinawagan ni Suyon si Kwon Ee. Niyaya niya itong kumain sa labas at sinabing siya na ang taya sa lahat. Kahit dessert, kahit extra rice. Saglit na katahimikan. Tapos sumagot si Kwon Ee. Napangiti si Suyon. Hindi man niya alam kung anong susunod. Ang mahalaga, pumayag ito. At isang gabi nangyari nga, nagkita silang muli. Hindi bilang delivery guy at customer, kundi bilang dalawang taong may koneksyon mula pa noon. Nag-dinner sila sa labas, kwentuhan, tawa, at unti-unti, nagbubukas na ang damdamin ni Soyol. Para siyang bumalik sa teenage self niya, kinikilig, umaasa, at natatakot sabay. At si Kwon Ee? Tahimik lang siya, pero tila may nararamdaman din. May mga simpleng kilos siya na nagpapakita ng concern at comfort. Mga bagay na mas matimbang paminsan sa matatamis na salita. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang nararamdaman ni Soyol, kaya gusto na niyang siguraduhin. May pag-asa ba ako? At sumagot si Kwon Ee, tayo na ba? Mula noon, naging sila na. Araw-araw, nagde-deliver si Kwon Ee ng pagkain sa kondo ni Suyon. Minsan, breakfast, minsan lunch, minsan dinner, at kung minsan, lahat na. Parang naging full-service delivery boyfriend. Pero higit pa sa pagkain, ang tunay na nakakabusog ay ang presensya nila sa isa't isa. Araw-araw na rin silang nagkikita, at kahit simpleng araw lang, parang laging may espesyal na okasyon. Hindi man perpekto pero sapat na. Gusto ni Soyo na mas makilala pa si Kuni. Umaasa siyang darating ang araw na hindi lang puso ang bumukas, kundi pati pitakang matagal nang nanahimik. Isang araw, kakalabas lang niya mula sa banyo nang biglang may dumating sa bahay niya. Akala niya ay si Kuni, pero napagtanto niyang panaginip lang pala. Panaginip na magkahalikan sila. Pero sa susunod na pagkakataon, totoo na. Biglang dumating si Kuni sa bahay ni Soyo. Hindi siya nag-abiso, basta na lang sumulpot. Laking tuwa ni Soyo. Nag-dinner sila ng magkasama at nanood ng pelikula. Habang nanonood,
Biglang pumasok sa isip ni Soyo ang matamis niyang panaginip. Nagkasalo pa sila ng ramen. Pero sa huli, nainis siya. Kasi may mga plano siyang hindi natupad. Pagkatapos noon, nagkunwaring antok si Soyo. Tahimik lang si Kuni habang nakatingin sa kanya, lalo na nang mapansin niya ang tanawin ng bundok sa labas ng bintana. Nang mailatag na ni Kuni si Soyo sa higaan, nagpaalam na siyang uuwi na. Pero hindi iyon ang inaasahang reaksyon ni Soyo. Parang may pagkabigo siyang naramdaman. Dahil doon sinubukan niyang habulin si Kuni at sakto namang huminto ito sa paglalakad. Sa halip na tuluyang umalis, pinili ni Kuni na bumalik sa bahay ni Soyo. Napansin niya na pawisan si Soyo, kaya nagkusang loob siyang ayusin ang bahay. Dahil sa simpleng bagay na ito, lalo pang nahulog ang loob ni Soyo sa kanya. Gusto ring tiyakin ni Soyo kung meron pa siyang proteksyon. Ngunit sa kasamaang palad, wala na pala sa lalagyan. Pagkatapos ng lahat, nagdesisyon si Kuni na maligo muna. Si Soyo naman ay nagmadaling pumunta sa tindahan para bumili ng kailangan, pero sa pagmamadali, nakalimutan na niyang humiga sa kama at natulog sa sofa. Samantala, si Soyo ay pawis na pawis habang nakahiga. Sa bandang huli, napagtanto ni Kuni na nagkukunwari lang pala siyang natutulog. Dahil doon, pinili ni Kuni na manatili sa bahay ni Soyo ng gabing iyon. Nagpanggap pa si Soyo na inosente. Magkasama nilang ginugol ang gabi ayon sa plano ni Soyo. Ilang araw ang lumipas at tila may kaunting ilangan sa pagitan nila. Pero sa huli, nagdesisyon silang tumira na sa iisang bubong. Naging opisyal na silang magkasintahan at dito na nagtatapos ang pelikula. Anong masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? I-share nyo ang opinion nyo sa comment section sa ibaba. Dahil huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat sa panonood.